guys, welcome back na naman sa ating YouTube channel. Maraming salamat po sa inyo lahat. Andito tayo, update tayo dito sa pinaka stockyard ng ano nila, ang tawag nito, casting yard, no? Yung dito nila ina-assemble yung ginagamit natin sa PNR. Yan mga ka-idol, maraming salamat sa inyo at magandang araw. Ayan, kita nyo naman guys kung gaano kadami yung kanilang stock na, no? Yan po ay gabi-gabi ay pinupull out nila dito. Ayan guys, no, maraming salamat sa inyong pananatili at pagsubaybay sa aking YouTube channel. Ayan, nandito tayo, update tayo dito sa kanilang fabrication ng precast na to guys, yung ikinakabit dito sa mga linya ng PNR dito sa kahabaan ng Santa Rosa, Laguna. So ayan, dito sila nagpa-fabrication, yung bakal, ayan, dyan sa area na yan. At doon naman nila ina-assemble yung mga casting yard na yan guys. Ayan, yan, hinahakot ng mga truck na yan, yung mga nakapila na yung guys hanggang doon, tapos unloading doon sa may kabilang area na yung, kasi nga puno na rito sa banda rito. Ayan, puno na, no, andun pa yung kabilang dulo. Ayan, hanggang doon yan, hanggang doon yung kanilang pinaka boom truck na yung kulay green. Ayan, mga nakapila yung truck na yan guys, na may karga. Ayan, maraming salamat sa inyong pananatili at pagsubaybay. Ayan, magandang araw po sa inyong lahat. Ayan, may issue na naman tayong bago, no? BBM at Tatay Duterte. Kung ikaw ba naman ay matino na presidente, no, alam mong nakakulong yung tao, bakit kailangan mo pang padalhan ng invitation, no? Kung hindi ka ba namang ungas na presidente, ewan ko, hirap magsalita pagka ganito no? Hindi ako kasing talino nyo, pero para sa akin pang-iinsulto yun diba? Ano to, ano lang, birthday lang, pag binigyan ka ng invitation pupunta ka agad. Alam mo nakakulong at napakalayo pa ng Dahig, tapos iimbitahan mo siya. O diba, isa kang lukulukong presidente. Kahit ako na insulto ayun, kung anong pumapasok sa utak nito ni BBM, no, na hindi ko alam kung ito ba nagpapagamit dun sa mga taong nakapaligid sa kanya, o hindi na siya yung nagpapalakad ng ating bansa, o sunod-suro na lang siya dun sa mga taong nakapaikot sa kanya. Ako ano lang yung pitawang salita, kung ano lang yung sabihin sa kanya, yun na lang. At minsan pa nga pag may interview, total may zona to, na yung zona niya, ewan ko kung anong mangyayari sa kanyang zona, na mahirap magsalita pagka wala kang nagagawang project o proyekto, no, na 3 taong ka nang nakasalpak dyan sa Malacanang. Ang inaatupag mo yung kaso ni Inday Sara at yung pagpapakulong kay Tatay Duterte. Ano pa, may zona, anong sasabihin mo sa zona? Tapos pagka merong mga project na sirana, na matatagal na namang mga nakatayo, ang sisi kay Tatay Duterte, samantalang hindi pa presidente si Tatay Duterte. Yung San Juanico Bridge tayo na yon. Parang mas matanda pa nga sa akin yun kasi ako, ilang taon na ako, 40 plus. Nadidinig ko na yung San Juanico Bridge na yan, diba? May mga project na maayos sana, pinagbabawasan ng budget, tapos pagka nasira ang punto, kay Tatay Duterte ang sinisisi ang Duterte na panunungkulan, bumaba yung mga stock
ano to, pumapasok sa atin, nag-endorso ang sisi sa mag-ama. Tapos si Claire Castro, hindi ko alam kung ito ay tanga o nagtatanga-tangahan lang para lang may masabi. Ang World Bank na nga nagsabi na bumaba yung pumapasok na ano sa atin, sabihin fake news. Di ba namang ewan ko kung anong, parang ako yung nasasaktan sa mga pinagsasabi nito ni Claire Castro kasi nga parang hindi niya alam yung mga sinasabi niya. Daig pa yung bata nagsalita si Claire, ano to hindi mo alam kung saan to lupalop, kumbaga sa mga factory o factory ng manika. Ito si Claire Castro may factory defect. Ewan ko sa'yo, Claire Castro. Sabi nga ni Inday Sara, nahihiya na nga daw siya sa ating bansa dahil tayo yung mga pinag-uusapan na may mga nakakapanood sa ating mga iba-ibang bansa na inatupag ng ating presidente, yung vice president. Diba? Kung ang lalaki ng perang ni Waldas ni BBM, trillion, billion, si Inday Sara, milyon yung nagastos niya Ang daming pasikot-sikot, iisa lang yung hinahanap nilang kaso kay Inday Sara. Kung paano lang ni Waldas yung 126 million ba yun sa confidential fund. Ang sabi nga ni Inday Sara, bakit ako lang yun iimbestigahan nyo, bakit hindi nyo imbestigahan yung sarili nyo? Diba? Minsan ayoko nang manood, lalo na sa mga media natin, no? Isa pa itong mga media na nagpapasama sa atin yung mga nakakapanood. So isipin nila yung media tama, pero nahawakan din sila sa leg ni BBM. Kung ano lang yung gusto nilang ipalabas, yun lang ipapalabas at puputulin pa. Sayang yung mga media natin na matatalino at mga batikan na hawakan sila sa leeg. Sayang yung mga pinag-aralan nila na ibang tao lang yung kumokontrol sa kanila. So ayan guys, no, marami na tayong stock yan, mga concrete precast na yan. Deploy yan gabi-gabi. Meron dito mga naghahakot gabi-gabi guys. Dinadala sa mga area kung saan dinideploy. Yan dito sa kabanya ng Santa Rosa, Laguna. So by station, umpisahan na natin kasi medyo maulan at medyo busy tayo sa ating trabaho. Kaya umpisahan na natin mag-stay station. Hanggang doon po yan sa kabilang dulo na yan guys yan. At ito naman ay aming project. Yan yung nakikita nyo na yan. Ayan, medyo maliwalas naman ang kalangitan, kaya lang sa medyo hapon ay talagang maulan na, no, ang ganitong panahon, maulan na. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa mga sumusubaybay sa akin YouTube channel. Maraming salamat po. Medyo matagal-tagal tayo hindi nakapag-upload, busy sa trabaho, kaya puro reaction muna yung ating ginagawa ngayon. Saka ito, update dito sa warehouse ng PNR dito sa may Santa Rosa, Laguna. So maraming salamat po sa inyong pananatili at panonood. Maraming salamat po sa mga bagong subscriber at saka mga dati nating subscriber. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan, at sana dumami na tayo ng dumami, at maraming salamat din po, no, big thanks doon sa kay YT, at patuloy pa rin tayong sinusuportahan ni YouTube, suporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po at God bless kay YT. So ayan, may buhos sila dito guys kahit araw, hindi sila na gabi, araw yung buhos nila dito. Ayan, may mga truck doon yan galing sa dulo, yung mga
tuyo na ayan yung mga precast na yan. Casting yard ang tawag, ang alam ko dito, ayan. So hinahakot yan ng mga truck, 10-wheeler truck guys. Ayun yung mga nakapila na yan. Ayan. Zoom natin konti. Ayan. Doon sa kabila naman yun, medyo malayo na rito. So ito yung mga project na naiwan pa ni Tatay Duterte, kaya lang medyo bumabagal. No, yung release ng train diyan sa may Makati area, wala, ano lang, binungkal lang po yung mga diyanan ng train. Hanggang ngayon, ano lang, ganun pa rin. Walang pagbabago, ang tagal. Walang pagbabago, bumabagal kasi yung ano, yung proyekto na to, yung naiwan ni Tatay Duterte. Mula nung umupo si BBM, yun na, nagkawindang-windang na po yung mga project na dapat na tuloy-tuloy yung paggawa. Ang inuna kasi ni BBM yung mamigay ng ayuda, ayan, yung impeachment ni Inday Sara, ayan, yung meron ako napanood niyo, matagal na yun guys, yung kanyang tatay, ganun din pala yung ginawa doon sa kanyang vice president. Nakalimutan ko lang kung sino yung pangalan niyon. Ganon din pala yung ginawa, no? Ginipit din yung kanyang vice president. So ayun, nangyari din dito sa kanyang anak. Si Inday Sara naman yung natapatan ng panggigipit. So ayan guys, maraming salamat po sa inyong lahat, no? Sana po ay manatili, no, sa inyong pagtangkilik sa aking munting channel. Ayan, Joey Washington, maraming salamat po sa inyo. God bless. Mga bago subscriber natin dyan, maraming salamat po sa inyong lahat. At nag-iiwan ng isang magandang araw sa ating mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana matahimik na yung gera sa sa Iraq. Ayan, yung mga gera na matahimik na yung mga bansa-bansa na yan, no? Yan po ay walang may dudulot na maganda sa mga kababayan natin. Hindi man natin kalahi na Pilipino, nakakaawa din po yung kanilang kalagayan doon. Nandun na sila sa mga gilid ng bundok, nakatira yung mga apektado ng gera, no? Sana hindi na makarating sa atin yan dito at hindi na makisawsaw yung ating presidente sa mga gera-gera. Wala naman tayong ganong mga heavy equipment na panggera. Ang atin Indian pana. Ayan, yung EI na aswang daw ang magtatanggol sa Philippine Sea. Yan. Maraming salamat. Hanggang dito lang at magpapaalam na. Bye-bye.